Round number 6 na, patindi ng patindi ang laban ng ating mga kababayang masters. Laban Pilipinas! Unahin natin ang laban ng ating kababayang first woman grandmaster Janelle Fraina against WCM ng Mongolia na si Bat Erdin Mungunzul. Pero bago yan mga kamatya, sagutan muna natin ang ating daily puzzle. Narito po ang iniwan nating puzzle kahapon. Ano ang best move dito? Ayan, click nyo lang po ang link na nasa description below every time na kayo ay magsosolve ng puzzle na ito. Ito ang good move. Congrats sa mga nakakita. Pag kinapture, sacrifice yung bishop, capture, aalis yung knight, at dediretso po tayo sa h4 at may threatening matches doon. And pag chumik nga naman tayo, tatakas ang king, ipush mo lang ang pawn, wala nang tatakasan, matches sa ilalim. Okay, congratulations po sa mga nakakita. At ito naman ang puzzle na iiwan natin for today. Ayun, kumapture ng tore. Okay, it's white to play. Hanapin nyo po mga kamatsas ang pinakamagandang timpla na gagawin dito ng puti. Okay? Click nyo lang po ang link na nasa description below para dumiretso po kayo at mamove nyo yung pyesa pag kayo ay magsasagot. Okay, ngayon ay ating pasadahan ang laro ni Janelle against WCM ng Mongolia. Katakataka ano? WCM lang pero tingnan nyo ang rating. 2302. Pang FIDE Master title ng lalaki. Malakas ang kalaban ni Janelle dito. Ang ginawa, nag-D4, D5 si Janelle, C4, kinapture ang C4, pinasok ang Queen's Gambit accepted, at nag-E3 para babawiin, nag-E5, aba, ibang klase pinaghanda ni Janelle, pangwasakan kagad sa sentro, at kinapture ang pawn. Dito po kasi mga kamatyas, kaunting idea lang, baka mapaisip kayo, coach, ba't hindi kinapture yung libreng pawn sa E5? Ito po, sadya talaga yan. Ang intensyon, ma-queen to queen muna, tapos magda-knight C6, ayan, at pag dinipensahan niya, halimbawa, may bishop to G4 check, at halimbawa, mag-knight F3 and castling queenside, magkakalabas-labasan ang mga aktibong pang-atake ng black mga kamatsas. Yan po ang timpla na gagawin ni Janelle dyan pagka ganyan ang ginawa. Kaya ito na lang ang pinili, bishop takes C4 at kumapture sa D4, capture, at nagkaroon ngayon ng IQP or isolated queen pawn kung tawagin. Knight F6, Knight F3, bishop D6, castling, ganun din ang black. At nag-H3. Bakit po nag-H3? Para mapigilan ang nakakailang na pin, bishop G4 at nag-bishop F5. Ayan, hindi ubra sa G4 o di sa F5 ang development. At nag-knight C3, H6 lang para wala din naman pong sundot ng pin. At nag-knight E5. Pinalakas kagad ni Mungunzul ang knight at may pressure sa F7. Nag-knight BD7 lang para ma-neutralize ang knight na yan. Nag-rook E1, dinipensahan, at yan po ang lumalabas na novelty dito. Okay, at bishop F4 ang palagian dito. Rook E1 at nag-knight B6. Okay, at pagkatapos po natin i-analyze ito mga kamatsas, susunod natin kay Denden tapos kay IM Bersamina. Yan po ang pagkakasunod-sunod ha. Knight B6 para threatening tagpasin ng knight tapos makuha yung bishop. Kaya umatras lang dyan at nag-C6 para proteksyon na ng D5 maging solid, at nag-Queen F3, inatake ang bishop, bishop E6, ayun, tinapatan, hinamon ang light square, tinanggap po ang exchange. Ayan, bagamat mayroong isolated pawn sa E6, pero ang gusto ni Janelle dito ay talagang maging solid na solid ang D5 square na kung saan ilalagay ang knight dyan mamaya. Nag-Queen to G3, okay, may threat, bishop takes pawn ng threat, at nag-King H8, ha? Okay. Ayos Parang nakakailang yung ginawa ni Janelle pero good move. Napuri ng computer engine. Parang ang sarap kasing i-check no? Nag-Queen G6 lang dito. Pero para maliwanag mga kamatsas, what if mag-Knight G6? Ang gagawin ay babalik lang King G8. Tapos baka bumalik lang din Knight E5. Kumbaga, parang sinubukan lang ni Janelle kung magpapabalik-balik. Mayroon kasing ganung diskarte din minsan pero iniba dito ni Mungunzul. Ayaw niya ng pabalik-balik. Queen G6 sumugod at Knight F7 threat ang paparating. Tinagpas na para di na makagulo-gulo pa yung knight na yan. Capture and nag-Queen E8. Good move. Kasi po, kung aalisin ang knight ng ganun-ganun lang, matatagpas ang pawn sa E6 Kaya nag-Queen E8.
nag-queen G3. Dito naman, kung tatanggapin naman yung exchange ng queen, syempre knight ang ipangka-capture at walang bumagsak na pawn. Tapos, yung knight ilalagay din yan sa D5. Ayan, maaayos din naman ang pwesto ng knight pagka ganyan. Okay, balik po tayo sa queen G3. Nag-knight F-D5, knight to E4, and the rook D8. Okay, so lahat ng pyesa nakadevelop na. Pumasok ang knight. Queen E7, ayun. Aba, grabe, laki naman ng pabor na binigay sa kalaban. Oh, nadihado tayo dun Dapat daw ang tira Queen D7. Bakit? Ano diferensya? Hindi ko rin pumapansin O pag Queen E7, ang laki ng binaba ng evaluation bar Nag B3, hindi rin talaga napansin ni Mongonzol. Pero ang tamang tira pala ay Rook E4. Tapos, maaring pupunta po yan sa H4 at ayun ang paparating na malakas na atake. Yan ang on point pala na pangmalakasan talaga. Pero teka muna mga kamatsas, ako'y curious lang. What if Queen D7 at ganun pa rin ang itira? Ano diferensya? Knight C8. Okay, yun ba diferensya? Paano kung mag-Rook H4? Capture na doon. So hindi uubra. Pag capture dito, wala bang mga ganun-ganon? Likutin lang natin sandali Pag mga ganun-ganon, may knight F5 kasi. Okay, paano kung chumek dyan? Kakatakot din, Pero naka-triple kasi. Pag chumek ganun wala. Bitin. Bitin ang atake, pero nakakatakot. Nakakatakot yan pagka nasa actual, So, Queen E7 and nag-B3, C5, ayun. Medyo na dalawang sunudan si Janelle doon, Dapat daw ay Queen D7. Talagang pinapa Queen D7. Okay. Kasi yung E7 mga kamatsas, kasi gusto nga palipatin yung knight doon sa F5. Tapos yung isang knight ilagay doon sa D5. Yun ang gustong mangyaring areglo ng computer engine. Okay. Kaya naman nag-B3 dito, parang nakakakita ako ng gustong sundutin dyan ng ganyan So nag-C5. So ginawa ni Janelle para mabarhan kagad, ipaparating na yan. Bishop A3 nga. And nag-Queen C7, dinipensahan. Nag-Queen G4, inatake ang pawn E6. Ayan. Okay. Okay. Dapat daw ang tira Rook AC1. Ayan, lamang ang puti Ayan, medyo sinuwerte pa tayo mga kamatsas. Queen G4, tiniret ang pawn at nag-Knight C8 si Janelle. Perfect counter attack. Ayan, para may atake sa knight. At nag-Rook C1, inatake ang pawn C5. So dito po, klaruhin lang natin what if queen takes pawn ang gawin. Ito po mangyayari, magda-Knight F4 muna. Atakihin muna yung queen. At halimbawa, mag-Queen C4, Knight takes D6, pawn takes, Queen takes D6. Anytime naman may Queen G6 na gano'n, may threatening doon. So dito po ay equal to slightly better ang evaluation ng black. Ayan, okay. Pero balik tayo sa Rook C1. B6, okay, syempre kailangan depensahan. At nag-B4 talagang pinuwersa. Knight takes D6 na. Bad move nga lang ulit. Dapat daw ay Knight F4. Ayun. Depensa dito, may Knight D3 paparating, double mga kamatsas. Okay. Balik tayo, Knight takes. E takes. Queen F7, inatake ang pawn F2. At nag-F3 dito. Ayun. Taas baba lang ang evaluation Dapat daw ay B takes C5 na. Ipakain na pala yung pawn F2. Sabay King H1 lang. Okay. Ayan. At may mga ganyan pong diskarte na tipong papacheck ka pero dun talaga kukunin ng lamang Okay. Pero natakot Nag-F3. C takes B4. Bishop takes. And the Queen F4, ayun. Dinaan na po sa para ma-neutralize. Bishop A3, umatras lang. Kinapture ang G4, ayun. Nagkasunod-sunod po dito ang medyo na alangang tira ni Janelle. Dapat daw ay Queen D2 pala. Ayun, Queen D2, atakihin yung pawn doon. Medyo annoying din kasi mga kamats. Ako, naiilang ako dito. Parang babagsak yung pawn E6 ng ganun-ganun lang. Nakakailang din So, ginawa ay Queen takes G4. Kung ako, baka kainin ko rin yan Kasi, nakakatakot na Rook F8, Rook E5, King G8. Ayun, lalapit sa F7. Rook CE1, King F7, nag-F4. Okay, teka muna. Basag. Pag kinapture, Rook F1 sabay G3, di pwedeng capturein.
Knight F6, atake sa G4, F5. Talagang lumusob talaga, oh. Takes. Rook E7 check. King G6. Okay, inisip ko pag capture, knight lang ang pang capture. Okay. Rook 1 E6. Takes. Takes muna doon. Ayun, bad move si WCM. Capture. And takes. Rook D7. Ayan na po. So, yun ang pinakamabisa mga kamatsas para talaga makasurvive ka sa mga binabayong pang-atake sa'yo. Kailangan masimplify mo. O palit-palit. Nag-rook E2. Knight E4. Atake sa pawn D6. Rook E3. So, pwede na bang capturein? Kinapture na po. Ganun na lang. Kasi kung ipipin, ay may King E6 lamang. O, may ganyan lang din eh. Okay? Kaya, ginawa, sinabay-sabay. Tapos, Rook E7, double attack. And nag-A5 takes. Ayun. So, depensado naman po yung mga pawns at itong king ay igagala po, ilalapit dito sa weak pawn sa A2, A4, King D4. Yun ang kuntirya ni Janelle at binakuran para wag munang makatawid. At dito nag-Rook F6. Ayun, dito mga kamatsas King D3 daw. Okay, King D3. Pero Rook F6 okay naman para may bakod. Di rin maka-activate. No? King H2, King D5, King H3, Rook C6. Okay, at nag-Rook F7, King C4, check, ganoon. Yan, di nakadikit na sa pawn. Yan ang unang position na dapat ma-achieve. Ow! Ang galing. Okay. Talagang palit-palit. Pag ba kinapture yan, meron pa rin karga pero sa A4 ko mapture. Okay, nag-King H5, Rook H1, takes, and Rook G1. Okay na po ito, no? Nasa likod ng passpon ng kalaban and with very strong connected passpons. So, G4. Gapang na yan. Gapang na. Gapang na yan. Okay? Gapang na yan. Gapang. Gapang. Unti-unti lang. Ganon. Rook G3, then followed with B5. Wala. Two connected passpons yan eh. Two connected passpons yan eh. Pagka nag-queen, check lang doon. So, gumanon, check, doon, capture. Two connected passpons yan, mga kamatyas. Kwentado na ni Janelle ito. Okay? At gaganon na po yan. So, dito ay nag-resign si WCM kasi tuloy lang natin. Pag nag-King C3 kasi, mag-B2 lang. At halimbawa, wala na rin pala, no? Rook dyan, kukwin na, tapos unstoppable na, wala na. Kaya pala ni-resign na po kasi magkukuin na rin at takes and unstoppable pawn promotion magiging queen. Okay, congratulations kay Janelle at napakaganda ng score niya, no? Mamaya po sa kahulihan pakita ko sa inyo yung standing ng men and women. Okay po? So sunod naman natin ang naging laro dito ng ating bagong Grandmaster, Denden Quezon. White dito si Denden against International Master ng Mongolia na si Kuhag Sog Itgelt. Nako, hirap bigkasin mga kamatsas. Okay, white dito si Denden tumira ng E4 at nag-E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, nag-A6, classical lang ang pinasok, Bishop A4, Knight F6, D3 dinipensahan ang E4 at nag-B5, Bishop B3, Bishop C5. Ayan, naka-Archangelski Bishop ang ginamit na variation, nag-C3, typical naman, normal para ipangsasalubong yan dyan mamaya. Nag-D6, castling, H6 para walang pin. Ganun din naman po, stop the pin. At nag-castling, Rook E1, develop. Pero ang alam po dito, para ma-leave din yung F1 square dahil pinapaikot talaga ang knight dyan. Nag-Bishop B6, Knight BD2, Knight E7. At ayun po, pupunta naman sa G6. Knight F1, Knight G6, Knight G3, and nag-C5. Okay? C5, bookline pa rin, pero parang nanghihinayang ako sa diagonal pagka ganyan binabarhan. Parang gusto ko C6 lang. Huwag ako black Nag-A4, atake sa pawn, pressure, Rook B8, at para pagka kinapture-capture, wala na pong tatamaan ng torre doon. At nag-Bishop E3, develop lang, pang-tapat lang din dyan mamaya sa Bishop. At nag-Rook E8, develop lang din. Paghahanda lang yan na magkabukasan sa E-file, ready na. Nag-Queen C1. Ayun, teka muna mga kamatsas, ano? Ito palang Rook E8 ang novelty. Okay po? Kasi old lines ay C4, D5, and Bishop E6.
Rook E8, completely new position na, and nag-Queen C1 si Denden para mukhang gustong mag-sacrifice doon sa H6. At nag-Bishop E6 lang. Ayan, para mawala na yung dangerous, nakaka-pressure na diagonal. And kinapture, capture, at kumapture, capture. Bakit po kumapture doon? Para magkaroon ng clear tempo sa A file. At nag-knight F5. Dito po kasi mga kamatsas, kung kakapturing yan, mukhang ano pa hilaw pa. Kaya nag-knight F5 muna dito si Denden para pag-capture dyan mamaya. Baka mamaya, meron na, no? Papatak na. Nag-D5 muna, yan, para paluwag sa gitna, basag, pressure sa E4, at mukhang nagbabalak din, no? Sa isang banda, may push D4 din. B3 lang si Denden, grabe Nag-abang-abang lang. At nag-C4, basag, tapatan ng bishop, kinapture ang C4, capture, capture, takes, and takes, and takes. Ayan, dito po ay sigurado, no? Madali lang nating ikain-kain, sandali lang, pero siguradong gumamit ng oras ito. At wala pong oras, no? Walang na-deliver na oras dito ang chess.com. Wala tayong magawa, pero long game naman to mga kamatsas, kaya siguradong matagalan ng bawat tira. Wala silang chess clock kaya hindi ko mailagay Queen D3 na gamon at nag-knight takes E4, Queen takes C4, at nag-Queen A7, kalik-kalikot, at nag-Rook F8, no? Tamang takbo rin, no? At nag-Knight DF6. Okay, Knight FD6, sorry. Threat yun, at dito po nag-agree draw. Okay, kasi parang wala na rin naman kasi. Pero kung ako po yung tatanungin, medyo parang pangit pa nga yung position ni Denden kasi yung sipon weak Ayan. Okay, so tabla. At ganun talaga, mahirap naman kasi magpilit din. Kay Magnus kaya pipilitin to. Yun ang tanong. Okay, sunod natin ang nagkapisang laban. IM Bersamina, ang kalaban po ay Grandmaster ng Vietnam na si Tran Tuan Min. Pag-aralan natin. White dito si GM, nag-Knight F3, Knight F6 si Pau. At nag-C4, English opening, G6, B4, kakaiba ito. Kung tawagin ay Anglo, Indian, King's Indian, variation. Yan, Bishop, G7, Bishop B2, castling, E3, D6, and nag-D4, at nag-C5. Diyan ako napahanga kay Pau, no? Kasi ito po, bihira akong gawin to. Kasi King's Indian player ako, kaya medyo sa tagal ng panahon po, nagagamit ko yan. Ang madalas kong ginagawa dito yung E5 na kapag kinapture magna-knight G4, yung mababawi din naman yan kasi nakapin yung bishop. Pero mga kamatsas, dito C5. Okay, A3. Okay, bookline pa, capture doon. Kasi po dito, para maliwanag lang, no, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi pinagkakain yan? Baka mapatanong tayo di ba? Kain, kainin ulit, magkukwin to queen, and Knight A6, ayun. Mababawi yan At kapag nabawi yan, tubo pa sa lamang ng pawn structure dahil yung C-pawn ay isolated, samantalang 2-pawn islands lang ang black. So, yun po yung ating isa sa alang-alang, yung pagbabasa, pag-evaluate ng pawn structure. Kaya dito, nag-A3 lang si Tran para maintain lang ang pawn structure niya. And kumapture na sa D4 capture, ayun, pawn ang pinang-capture na bad movean po ng computer. Ngayon pala, ang safe line ay Knight takes D4. Okay, yan ang safe. Pero, ito po, bad move na pala yung linya na yan. Bookline yan pero bad move na pala ang linya na yan. At nag-E5, ayun. Saka inihabol ni Pau yung E5. Yan yung lagi kong gustong gawin. Takes and then, kinapture lang. Okay, so another new idea. Pero bookline pa rin naman. Kung ako, parang mapapa-knight G4 na naman ako. Favorite pattern no? Balik tayo. Takes lang At nag-bishop E2. Ayan, dito may malalim dito Halimbawa, makipag-exchange mga kamatsas. Takes. Tapos mag-ambisyon na kuhanin yung pawn sa E5. Libre di ba? Mag-rook E8 lang kasi mga kamatsas. Yan ang mabigat dyan. Pin. Halimbawa, Bishop E2, magda Knight H5. Yan ang mabigat dyan. Got mabiyan mga kamatsas. Nakapin At halimbawa, saan ba dadalhin? Halimbawa, mag Knight D3 para may depensa yon.
may bishop F5. Magkakasunod-sunod, delubyo ang mangyayari dyan. Kaawa-awa ang puti dyan mga kamatsas. Bagsak ang isang pyesa dyan. Halimbawa, capturein yung bishop, o may bishop takes D3, bitin yung bishop sa E2, bitin yung bishop sa G7. Tatamaan ng sangkatutak na tama yan mga kamatsas. Tusok-tusok yan. Okay? At isa pa, para mas makontento tayo, and halimbawa, takes, paano kung yung bishop naman ang pang-capture? Ito po gagawin, magda knight C6. Lalabas ang pyesa with tempo eh. O. Halimbawa, mag-bishop B2, takbo. O, check. At obligado, ihaharang yan. May bishop F5, may ganun. O, diba? Para lang sa isang pawn, nabuksan ang nakakatakot na po pwedeng gawin ng blank. So, kaya nagandahan ako sa sacrifice pawn ni Pau eh. Bishop E2 lang oh, grabe, napaganon lang. And nag-E4, ayun. So, dito naman na bad movean si Pau. Dapat po ay knight H5 daw. Knight H5, okay. Para may lundag doon. So, halimbawa, kung mag-castling, knight F4, okay. So, yan lang, no? At lamang pa rin ng black. So, balik tayo sa E4, knight D4, knight G4, okay. So, may bitin pa rin naman doon. So, ginawa, medyo naguluhan dito si GM Tran. Ginapture, capture. May bawi din naman doon. And nag-knight C3. At nag-queen F6. Ayan, diniinan dito ni IM Pau. Yung threat sa pressure sa knight, threat sa bishop. And ayun, nag-queen G3. Blunderations mga kamatsas. Iyon ang masakitations. Nag-blunderations. Ang tamang tira lang daw po is knight E4 to maintain at least equality. Yun nga lang po nakakailang, yung bishop takes F2. Yan ang nakakailang, knight takes and then queen takes, rook E8 check muna. Ayan, para medyo, knight E4 and then queen takes B2. Pero may time na makapag-castling, oh. And then queen D4 check, knight F2 and then knight C6. Actually, yan lang naman. Yan, oh. Safe pa rin ang puti dyan. Kasi dito sa kabila, 3 versus 2. And 3 versus 2 dito sa kabila. Ayun. Pagdating sa pawn. So, equal lang. Pero, mga kamatsas, ang ginawa ay nag-queen G3. Dinipensahan dito ni Tran ang knight sa C3. At dito po, analyze nyo po, paki-guess nyo ano ang ginawang brilliant move ni IM Pau na talagang siguradong ikinagulat ni GM Tran. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! E3. May ganun na pala. To disconnect the support papunta sa knight. May tempo. Ang ginawa, nag-rook C1, dinipensahan. And then dumiretso ng capture check, king F1, and rook E8. At dito po siguro, kitang-kita naman sa evaluation, no? Talagang may mga sacrifice na kasing paparating, medyo nanlambot na dito si Tran, nag-resign na po. So, magbigay lang tayo ng halimbawa, mag-knight D5 dito. Ito po gagawin, queen E6. Ayun, no? Guhit na guhit ang panganib. Guhit na guhit papunta sa E2, queen E1, daming matches na paparating pala. Wale na rin pala talaga. Patay talaga pala kaagad yon. At halimbawa, wala ba talaga? Wala, sugsong na pala yon. Halimbawa, mag-queen D3, itong gagawin, queen H4. Threatening, rook E1 pa rin. And halimbawa, mag G3, hindi pwede. Pag nag G3, matches. May queen H3, matches. Oh, mate. Anep yan, galing. Okay. So, sugswang na rin. Pag nag-queen dito para walang rook E1, magna-knight C6 lang. So, this is the time na kailangan buhayin to. And then, yung isang tore naman ay makiki-eksena at ang tore sa H1, walang magawa. Okay, 17 moves lang ang GM, mga kamatsas. Grabe, si GM-elect IM Pau. Mukhang nangangamoy na rin po na susunod na maging Grandmaster kasunod ni GM Denden. Galing, no? Congratulations sa ating mga pambatong masters. At buhay pa rin ang pag-asa na makapasok tayo sa top 2. At ito na po ang kanilang standing. At dito po kay Janelle, nanalo siya sa board 2. O, ang ganda, oh. So, round number 7, pang ilan na si Janelle? Number 2 pa rin.
So, ang leading sa kanila 5.5 lang. Sumusunod ang ating kababayan na si Janelle Laban at si WFM Kanino. So, gaining experience pa lang naman. At bata pa po ito, no, si WFM Kanino pang number 20. Okay, Janelle, naku, sana magtuloy-tuloy at makatap 2 ka at makapasok ka sa World Cup. Ayan, at number 2, abangan natin yan. At lipat naman tayo sa men's division. At sino na ba ang mga maglalaban sa round number 7? Okay, board number 2, ang ating kababayan, IM Bersamina versus Uur Tsaik ng Mongolia. IM, ayan. At board 1, nangunguna pa rin naman si Tin Jingyao ng Singapore. Okay, at yan po. Si GM Quezon, board number 5, ang kalaban niya ay si FM Kisigbat. Ayan, pasensya na. Nahihirapan ako bigkasin yung mga pangalan. Ang haba eh. Okay, so silang dalawa lang talaga. Akala ko mayroon pa sa baba. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Yan po ang ating ulat, report dito sa kanilang ongoing Zonal 3.3 na kung saan ang top 2 ay ipapadala sa World Cup. Sana po ay may lumusot man lang, no, kung talagang hirap talaga kahit isa man lang lumusot sa men's at si Janelle sana lumusot po sa women's. Yan ang ating aabangan mga kamatyas. Okay, maraming salamat po at sana natuto kayo at don't forget to comment mga kamatyas. Pwede po kayo mag-comment ng inyong kasagutan sa puzzle na sa bukana pa lang pinakita ko, yung ating daily puzzle. Comment nyo lang sa comment section below ang kasagutan at click nyo lang po yung link para pumunta kayo mismo sa site at ma-move nyo. At maggawa na rin po kayo ng account mga kamatyas. Gawa na rin kayo ng account sa ICC. Okay, ang may-ari po ng ICC ngayon ay Pilipina. Okay, at asawa po nung talagang bumili. Pero dahil asawa ay Pilipina, Pilipina na rin ang may-ari ng ICC. Ayan, supportahan po natin. At ganun din po mga kamatyas, pag may lumabas po na ads, lambing lang para nyo lang hanggang dulo. Malaking tulong na po yan. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.